O itong gawin natin. Ikaw ay punong-puno ngayon ng faith dahil nakarinig ka ng word. Hawakan mo yung parte ng katawan mo na meron ka nararamdamang sakit, karamdaman. Hawakan mo yung parte ng katawan mo. Ikaw ang may alam niyan. Kung meron kang issue sa puso, hawakan mo ngayong dibdib. Hawakan mo yung puso. Kung ikaw ay merong migraine na pabalik-balik, hawakan mo ngayong ulo. Kung meron kang problema sa joints, hawakan mo yung joints na yon. Why? Because Jesus is here. Because the name of Jesus will be uttered. The mightiest, most powerful name in the whole universe will be uttered. At hindi nasasayang ang bawat salita. Lahat na sinabi ng Diyos, hindi babalik sa Kanya nang hindi nagagawa ang dapat itong gawin. Habang hawak mo yung parte ng katawan mo na nangangailangan ng healing, meron akong word na sasabihin sa iyo at ito'y pangako ng Diyos. As what I've told you a while ago, lahat na ng pangako ng Diyos ay pwede mo nang paghawakan sapagkat nagawa na niya ang pinaka-imposible, ang mabuhay galing sa patay. Habang hawak mo yung parte ng katawan mong iyon, I command, in the name of Jesus of Nazareth, in the name of Jesus, our Lord God and Savior, in the name of Jesus, the soon and coming King, in the name of Jesus, our Redeemer, our Savior, in the name of Jesus, the one seated on the right hand of God, in the name of Jesus, the King who will soon be coming as a reigning King, in the name of Jesus, our mediator, our intercessor, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I command healing right now. Right now. Ikaw, sakit at karamdaman, inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng mga anak ng Diyos sa araw na ito, sa araw na ito, sa moment na ito. You have no right. The most powerful name of all was uttered, and that's the name of Jesus. And you have no right to stay in that body. That body belongs to God. I am declaring healing. Ikaw na may matagal mo nang nararanasan yan, matagal mo nang tinitiis, ito ang oras ng kagalingan, ito ang oras ng himala. Kaya Mark 16:17. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sino daw ang magtataglay ng mga tanda o mga signs and wonders na ito? Sino daw? Mga pastor? Mga life group leader? Sino daw ang magtataglay? Ibig sabihin, ikaw at ako, lahat tayo, dahil tayo nananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya sa paggamit ng aking pangalan. May karapatan tayong gamitin ng pangalan. Magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Verse 18, sila'y hahawak ng mga ahas at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Sabi ng isa, wow, pwede na ako uminom ng Coke. At ito, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Kapag meron ako pinagpe-pray, halimbawa, wala dito physically, halimbawa nasa ibang bansa, nasa messenger kami, pinapatong ko sa cellphone. Ayun ang aking pag-execute nung word na yun At pinapatong ko ang aking kamay sa cellphone nito, sa prophetic act na ito, pinapatong ko sa iyon. As I lay my hand, I am declaring the truth of the word of God na lahat na patungan ng aking kamay ay gagaling. In Jesus' name. This is the built-in power ng lahat ng nananampalataya. Built-in yan. Basta nananampalataya ka, nasa iyo na. Hindi ito yung unti-unting pumupunta sa iyo. Once sinanggap mo si Jesus, nasa iyo ang power. Nasa iyong otoridad. Imagine ang lakas ng power na ito. Imagine ang power na ito na sinasayang ng mga Kristiyano dahil hindi sila kumikilos ayon sa kanilang katatayuan na sila ang may karapatang gamitin ang pangalan, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Huwag mong sayangin yan, yung power na yan. 40 days after Jesus' resurrection, Jesus ascended unto heaven. Umakyat na si Jesus sa langit. 40 days. Mark 16:19.
Kaya ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na siya magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. So anong ginawa ng mga naiwang disipulo? Mark 16:20, at humayo sila at nangaral. Wow, sumunod. Humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Anong ibig ko sabihin? Kahit umakyat na si Jesus sa langit, na ibigay na ni Jesus sa atin ang otoridad at kapangyarihan upang may pagpatuloy ang kanyang mga ginagawa. Huwag kang magtaka na pag nagkuman ka ay may gagaling. Huwag kang magtaka na pag may nagkuman ka sa pangalan ni Jesus ay may lalayas na demonyo. Huwag kang magtaka na mas dakilang magagawa pa kaysa ginawa ni Jesus ang gagawin mo. Ang gagawin natin. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon, because guys, si Jesus ay nasa langit, nakaupo sa kanan ng Ama, habang ginagawa natin ang sinugo ng Diyos, go make a disciple of all nation, share the word, share the gospel, ay kasama natin ang Panginoon gumagawa ng kanyang mga gawa. Kahit ikaw ay nagpapagaling sa may sakit, hindi ikaw yon, si Jesus yon. Kahit ikaw ay nagpapalayas ng demonyo, hindi ikaw yon, yun sa autoridad na binigay ni Jesus sa iyo. Once ginagawa mo ito, si Jesus ay kasama mo. No wonder. Huwag ka nang magtaka, ipasok mo na sa iyong isipan kung bakit pwede na higit pa sa ginawa ni Jesus nung siya'y nasa lupa, ang pwede mong gawin. Dahil si Jesus pa rin ang gumagawa. Tatapusin ko na. Alam niyo matindi dito. Babalikan ko yung huling verse ha. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako. Anong ginagawa ko ngayon? Nangangaral. Habang gumagawang kasama nilang Panginoon. So sino ang kasama kong gumagawa ngayon? Alam mo ang ginawa ng Panginoon? At pinatotohanan ng Panginoon ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Ano ang inihayag na salita ngayon? Napatotohanan ni Jesus sa pamamagitan ng tanda, ng mga signs and wonders. Anong inihayag na salita ngayon? Healing and deliverance. Kung ano ang sinalita, i-confirm ni Lord ang katotohanan noon sa pamamagitan ng mga tanda at mga himala. Kaya humanda ka. Kung ikaw ay pumunta dito, meron kang sakit, karamdaman, humanda ka. Ito'y sinadya ng Diyos. Hindi nagkataon na ngayon ka lamang umattend Easter Sunday. Hindi ito nagkataon. Dinala ka dito sapagkat alam ng Diyos na may kailangan ka. Ikaw na nasa online, hindi ito nagkataong ikaw ay nakapanood. Nahayag ang salita. Ang sunod dito, i-confirm lamang ng Panginoong Yesus ang katotohanan ng kanyang salita. Ipapatotoo ng Panginoong Yesus. He will make sure na maunawaan mo na siyang katotohanan sa pamamagitan ng ng ebidensya, ng mga signs and wonders na mararanasan mo, ikaw mismo. Hindi ko napakakahabain. Faith comes from hearing and hearing the word of God. May salitang nahayag. Alam mo ang naganap sa puso mo, ang pananampalataya mo ay tumaas. Nagkaroon ka ng pananampalataya sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Kung pumunta ka dito at meron ka nararamdaman sa katawan, this is your day. This is your moment. This is the day of your healing. At katulad ni Pedro, ako'y magkukumand. At saan manggagaling ang confidence ko para mag-command ng healing sa inyo? Galing ito sa pananampalataya ko sa Panginoong Yesus. At bakit ka tatanggap ng healing? Galing naman ito sa pananampalataya mo rin sa Panginoong Yesus, na sa latay na tinamo niya, ikaw ay magaling na. Wow! Excited ako. Alam kong may mangyayari ngayon. Alam ko.
nararamdaman ka sa tiyan, sa iyong tiyan, may sumasakit sa iyong tiyan. Meron namang sinabi na ng doktor na may nakita sila sa loob ng iyong tiyan. Hindi kasi ako doktor, hindi ko alam ang mga medical term, pero somewhere here, na-check na. It could be bukol, it could be tumor. At kung hindi naman, basta ikaw may nararamdaman sa tiyan mo. Ito'y palagi, pabalik-balik. Manda ka. Narinig mo kung sino ang healer. Narinig mo. I will call out by the power of the Holy Ghost yung mga pagagalingin ng Panginoong Hesus ngayon. Pero bago natin ito gawin, siguraduhin natin tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay pangakong ibinigay specifically sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya tayo mananalangin muna ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kindly stand up, please. Sabihin mo, O aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. Patawad kung meron akong ibang dinaanan, ibang inasahan sa paglapit sa iyo. Patawad kung meron akong ibang itinaas, sinamba. Patawad kung ako ay nagbigay ng mga sakripisyo sa ibang mga daan at hindi sa iyo, Panginoong Hesus. Patawad. Patawad kung hindi ikaw ang aking naging katotohanan. Patawad. Patawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay, at tanging tagapagligtas. Panginoong Hesus, ikaw ang aking daan patungo sa Ama. Ikaw ang aking katotohanan, wala nang iba. Ikaw ang aking buhay at ang aking inaasahan. Panginoong Hesus, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. O Panginoon Diyos, narinig mo po ang iyong mga anak, ang lahat ng mga tao ditong nag-declare, they profess, they confess that they are your children because they have accepted Jesus as their Lord and Savior. I dedicate them all to you. Walang isa mang mawawalay sa iyo. Kasabay na ng mga nasa online, walang mawawalay sa iyo. Sa halip, Panginoon, sa biyaya mo, you will be actively involved sa buhay nila at sa pamilya nila, na lalo pa silang mapapalapit sa iyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, I pray. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is healing. There is healing in the name of Jesus. And break every chain, break every chain, break every chain. There is healing, there is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Yung sinabi ko kanina, meron kang nararamdaman sa iyong tiyan. Kung ikaw yon, taas ang kamay. Panatiliin mo nakatas ang kamay mo. Panatiliin mo nakatas. Because ikaw na nagtas ng kamay, kaya ka nagtas ng kamay, nag-e-expect ka ng healing. Nag-e-expect ka. That, my friend, is called faith. And according to your faith, be it done unto you.
Let the healing of God flow sa iyong tiyan, sa iyong sikmura, sa iyong intestine, sa iyong colon, sa mga organs na nasa part ng iyong tiyan o ng iyong belly. Let the healing of God flow. Let the healing of God flow. The word was preached, and the Lord will confirm His word by signs and wonders following. O itong gawin natin. Ikaw ay punong-puno ngayon ng faith dahil nakarinig ka ng word. Hawakan mo yung parte ng katawan mo na meron kang nararamdamang sakit, karamdaman. Hawakan mo yung parte ng katawan mo. Ikaw ang may alam niyan. Kung meron kang issue sa puso, hawakan mo ngayong dibdib. Hawakan mo yung puso. Kung ikaw ay merong migraine na pabalik-balik, hawakan mo ngayong ulo. Kung meron kang problema sa joints, hawakan mo yung joints na yon. Why? Because Jesus is here. Because the name of Jesus will be uttered. The mightiest, most powerful name in the whole universe will be uttered. At hindi nasasayang ang bawat salita. Lahat na sinabi ng Diyos, hindi babalik sa Kanya na hindi nagagawa ang dapat itong gawin. Habang hawak mo yung parte ng katawan mo na nangangailangan ng healing, meron akong word na sasabihin sa iyo at ito'y pangako ng Diyos. As what I've told you a while ago, lahat na ng pangako ng Diyos ay pwede mo ng paghawakan sapagkat nagawa na niya ang pinaka-imposible, ang mabuhay galing sa patay. Habang hawak mo yung parte ng katawan mong iyon, I command, in the name of Jesus of Nazareth, in the name of Jesus, our Lord God and Savior, in the name of Jesus, the soon and coming King, in the name of Jesus, our Redeemer, our Savior, in the name of Jesus, the one seated on the right hand of God, in the name of Jesus, the King who will soon be coming as a reigning King, in the name of Jesus, our mediator, our intercessor, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I command healing right now. Right now. Ikaw, sakit at karamdaman, inuutusan kita, umalis ka sa katawan ng mga anak ng Diyos sa araw na ito, sa araw na ito, sa moment na ito. You have no right. The most powerful name of all was uttered, and that's the name of Jesus. And you have no right to stay in that body. That body belongs to God. I am declaring healing. Ikaw na may matagal mo nang nararanasan yan, matagal mo nang tinitiis, ito ang oras ng kagalingan, ito ang oras ng himala, because signs and wonders will follow after the word was preached, because God will confirm the truth of His word. Walang mahirap gamutin. Yung mga level ng difficulty, tao ang naglagay niyan. Kung ang Panginoong Hesus may nakasalubong na patay, hinawakan ay nabuhay. Kung ang Panginoong Hesus, siya mismo ay namatay at siya ay nabuhay. Lahat na parte ng katawan mo, I am declaring life. I am declaring life. I am declaring life in Jesus' name. I am declaring health in Jesus' name. Huwag kang papayag na meron kang sakit, karamdaman sapagkat hindi mo kailangang dalhin yan, because yan ay binayadan na sa krus. Binayadan na yan sa mga latay ng Panginoong Hesus. Kaya ngayon, habang hawak mo yung parting yan, itong gagawin mo, i-uproot mo yan, uhugutin mo yan. In the name of Jesus, I command lahat ng sakit, labas! Uproot it, come on. Alsin mo, prophetic act na inaalis mo. Uproot it, that's the act of faith. I command, lumabas ka sa katawang yan. May mga bukol, I command, melt, matunaw ka. I don't care kung ilang mang CM yan. What I care only is about the name of Jesus.
which is greater than any sickness or disease. And now, nagtagpo ang katotohanan at ang kasinungalingan. Ang symptoms ay kasinungalingan. Ang katotohanan ay ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus. And I'm telling you, hindi si Jesus ang alis, sakit ang alis. Kahit sa mga nasa online, habang hinawakan mo yung parte ng katawan mo, tinaprut mo, I am declaring, receive your healing, receive your healing, receive your healing. Oh, the power to command healing. Because the authority had already been given to us. When Jesus ascended unto heaven, He is expecting na ang mga disipulo at nananampalataya sa Kanya magpapatuloy ang Kanyang mga gawa. Jesus is expecting na ikaw ang magkukumando upang mawala ang sakit. Ikaw ang magkukumando upang mawala ang demonyo. May mga sakit na dala ng mga masasamang espiritu. Again, huwag kayong magugulat if there will be a reaction. No? Because palalayasin natin ang masasamang espiritu. And there are people there that will minister. Okay? Alam mo, ang mga wicked spirit, gusto nila laging merong tirhan. Because they have no body. Naghahanap sila ng entry points. At ang malimit kaming napapansin ng mga entry points kaya nakakapasok ang mga wicked spirit ay galit at unforgiveness. Kaya ngayon, kung meron kang kinagagalitan, tama na. Pagpahingahin mo na sarili mo. Yung tunay na. Set that person free. Because by freeing that person, you are the one actually being freed. Ikaw ang lumalaya. Patawadin mo na siya. Entry point yan, hanggat ikaw ay hindi nagpapatawad, hanggat ikaw ay bitter or galit sa sino mang tao. Kaya kung meron kang kinagagalitan, hindi pinapatawad, release him, release her, forgive him, forgive her. Utter the name of those persons. Utter the name ng mga person na kinagagalitan mo at sabihin mo ay pinapatawad mo na sila. Sige, gawin mo yon. Dahil isinasara natin ang pintuan upang hindi makakilos ang kaaway sa buhay mo. Utter the names. Yan ang papasok agad sa isip mo, yung pinaka-nanakit sa'yo. At ang susunod yung mga lesser degree. Pero basta may pumapasok na sa isip mo, mga taong kinayayamutan mo, kinagagalitan mo, hindi mo mapatawad, ngayon, release them. Release them, forgive them. Ginagawa mo na? O still ginagawa mo? Go ahead, sige. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Dahil kahit anong palaya sa demonyo at may karapatan siyang tumigil sa katawan, hindi siya alis. Kaya inaalis natin ang kanyang mga tuntungan. Isa pang entry point na malimit naming mapansin ay kapag ang isang tao malungkot. Hindi ko alam kung bakit, pero somehow, pinanghihina ng kalungkutan ang kaluluwa ng taong iyon. Alam mo bang, you have to give your time, yourself, a time period ng malungkot. Mag-decide ka na ngayon sa araw na ito na ayaw mo ng malungkot. Mag-decide ka na ito na ang araw na ikay nagpapasya, na ikay magiging masaya. It is a choice. Bakit mo laging palulungkutin ang sarili mo? Decide now. It is your choice. Isa pang entry point is sexual sin. As forgiveness, anumang mga sexual sin. Alam mo yon, fornication, adultery, premarital sex, as forgiveness. Kung gusto mo talagang lumaya, sasaraduhan natin ang mga pintuan ng kaaway. And another one, involvement in occultic practices. Ihingi mo ng tawad kung ikaw ay nagpahula, kung ikaw ay, kung ano-anong ginawa mo mga ritual, itong mga nagdaang araw,
mga sumama ka sa mga kung ano-anong mga ritual na hindi naman para sa Panginoon, ihingi mo ng tawad. Si Jesus ang daan, wala nang iba. Lahat ng pagdidebosyon, lahat ng pagsasakripisyo ng hindi sa Panginoong Jesus ay kasalanan at dapat mong ihingi ng tawad. Pagsangguni sa albularyo, sa espiritista, ihingi mo ng tawad. Okay? Sinasaraduhan ko lang yung mga major doors. At kung tinagawa mo na, I will command now all the wicked spirit to set you free, na umalis sa buhay mo. Ito ang napansin namin, napakaraming instant healing pagkatapos ng deliverance. Meron ka pa palang isang gagawin. Ang iyong mga ninuno, yan ay may nagkasala. Somehow, nai-transfer nila yung sumpa. Ito rin ang gagawin mo. Putulin mo yung sumpa na dumadali sa mga ninuno. Sabihin mo, i-guide kita. Sabihin mo, O Panginoon Diyos, patawad po sa mga kasalanan ng aking mga ninuno. Pinuputol ko ito sa aking buhay. Nire-renounce ko ang anumang relasyon ko o connection ko sa mga kasalanan ng aking mga forefathers. Okay. At kung meron ka pang alam na mga kasalanan, mga hidden sin, sige, hingi mo na ng tawad, sasaidin na natin. Aalsa natin ang tuntungan ng kaaway. Oh God, you are here. Oh Lord, wherever you go, deliverance happens. Jesus, whenever you preach the word in the synagogue, the wicked spirit reacts because the truth sets us free. Lord, salamat po. Akin pong dinededicate sa iyo ang bawat isa. Holy angels encamp around this place. Salamat po sa kalayaan naming lahat sa oras na ito. Close your eyes, everyone. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa otoridad ng Panginoon, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus, I command all the wicked spirit to leave the body of everyone here. Inuutusan ko lahat na gawa ng kaaway. You are already exposed. Inuutusan kita, umalis ka sa bawat isa na nandito ngayon. I command you in the name of Jesus of Nazareth. Leave. Labas. 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 Wala ka ng karapatang tumigil sa katawan ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Tinuutosan kita, lumabas ka ngayon. Now! Ito ang araw ng kalayaan. Inuutosan kita sa biyaya at sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. I am commanding you, lumabas ka. Now! 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 The unclean spirit, labas! 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 In the name of Jesus. Close your eyes. God is here. Something is happening. Inuutosan ko, ikaw, demonyo, ikaw, wicked spirit, ikaw na masasamang espiritu, ikaw ay hindi kailanman makakapaghari, ikaw ay na-expose na, hindi ka kailangan ng mga anak ng Diyos. You are not needed anymore. Hindi mo bahayan, hindi mo katawan yan. At ngayon, now the anointing of the Lord is here, and I'm commanding all the wicked spirit to leave. Labas!
Labas! Labas! Labas! Labas! Labas! Meron pong lalapit sa kanila, wag po ninyong pansinin, may lalapit sa kanila. Just concentrate on your deliverance. Ikaw ang lalaya ngayon, kalayaan mo ito. This is your day of freedom. Isa! Wicked spirit, I am challenging you right now in the name of Jesus. Dalawa, tatlo, labas! Now! 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 Labas! 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 Lahat ng mga dumaloy galing sa forefathers, lahat ng mga wicked spirit na dumaloy galing sa mga ninuno, labas! Now! Lahat na dumaloy galing sa galit, hinanakit, bitterness, unforgiveness, labas! Now! Lahat na pumasok dahil sa lungkot, dahil sa self-pity, labas! Now! In Jesus' name. Now! Lahat na pumasok dahil sa sexual sin, labas. Now! Now! In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Father God, we thank you for the freedom. We thank you for the healing. We thank you for the deliverance. Oh, Father God, hayaan po ninyo ng aming natutuhan ngayon ay magamit namin. We can and we should command healing. We can and we should command the wicked spirit to leave, because it is what you have been doing since you were here and you told us to do it, and we can do it and do more than what you did. Jesus, we trust you. At aking dinededicate sa iyo lahat na nandito, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Salamat. Again, sabihin po natin, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Nananatiling buhay. Mananatiling buhay. Jesus is alive. Jesus is alive. There's power. There is power in the name of Jesus. Praise God. If you felt something kanina, pero ramdam mo ay hindi nakatuloy or whatever, approach our pastors and your life group leaders at itutuloy ang ministering sa'yo. Okay?
Sa inyo naman na tumanggap ng kagalingan, and I am expecting a lot. Kahit sa mga nasa online, nag-e-expect ang Panginoong pasasalamatan mo siya at ite-testify mo ang kabutihan ng Diyos ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Amen. Lord, thank you po. In Jesus' name we pray.